The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them out of the temple area with the sheep and the oxen. He spilled the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who sold doves, he said, "Take this out of here, and stop making my Father's house a marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, "Zeal for your house will consume me." At this, the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for 46 years, and you will raise it up in 3 days. But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the Scripture and the word of Jesus had spoken. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Perhaps you might be wondering why we do celebrate the dedication of the Lateran Basilica, for 2 simple reasons. Number 1, you have to understand that every story must have a beginning. Every story must have a beginning. Kaya nga, kahit ang Diyos, kailangang ipanganak para alam natin ang simula ng kwento ng buhay. Pag kayo ay walang kwento, ibig sabihin ay pag wala kayong simula, mahirap pag-usapan ang buhay ninyo. Hindi po ba? Ano? Mahalaga. Kailan nagsimula yan? Kailan nagsimula yan? Ikalawa, the name Lateran is not a saint. Kaya yung sinasabing St. John Lateran, pray for us. Mali po yun. Ano po? Yun po ang pangalan ng pamilya na nag-donate ng lupa. Ano po? Hindi ho yun santo. Ha? St. John. Pangalan yun. Ano po? Lateran is the family that donated the land where the first church was erected. Ano po? Ano sabi natin? Ang utang na loob ay hindi nababayaran, ang utang na loob ay tinatanaw. Kaya nga, sa pagdiriwang sa araw na ito ng dedication, patuloy na tinatanaw ng simbahan sa pamilya ng mga Lateran ang kanilang kagandahang loob kung saan ang unang simbahan ay naitatak. Mahalaga yon yung simula. Ano po? Simula. Ikalawa, ang pagbasa nagpapaalala. Ang alin? Bakit ka tinatag? Ang unang pagbasa ay sinasabing, mula sa tubig ng binyag, nagbigay ng buhay, at hari nawa, patuloy na nagbibigay ng buhay. Ano pa? Dumadami ang pagiging Katoliko dahil sa binyag. Kung walang nagpapabinyag, walang dumadami. Hindi po ba, ano? Hindi naman ibig sabihin dumadami yung population, dumadami ang nagiging Katoliko. Hindi. Ang binibilang lamang ay nagpabinyag. Ang atin pong chapel, wala tayong aklat kung saan ilan na nagpapabinyag kasi wala pang binyag. Hindi po ba? No? Pero kung kayo'y naka-assign
sa mga parokya, taon-taon nagsasubmit. Ilan ang bininyagan, kinumpilan, kinasal, namatay. Lahat yun sinasubmit. Ano po? May data ang Roma. Taon-taon galing sa bawat parokya. Bawat parokya. Mahalaga yun. Patuloy ba nating ginagampanan ang ating tungkulin simula nung tayo tinatag? Anong meron sa Ebanghelyo? Huwag mong kakalimutan. Do not forget the purpose. Sometimes we become too busy and we forget our purpose. Many times we have said this. Sometimes we make a church or we make our church a place of activities. A place of activities. Ang daming ginagawa. Abalang-abala. Ano pa? Abalang-abala. Pagka minsan nakakalimutan natin yun, ano pa? We tend to love the service of the Lord and we forget to love the Lord of the service. Ang daming ginagawa. Minsan sa isang parokya, punong-puno ng gawain. At biglang pinatigil ng pari. Tulala silang lahat. Tulala. Kasi hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Wala silang ginagawa eh. Ang gusto lang malaman ng pari ay, sa dinami-dami ng inyong ginagawa, lumalim ba ang inyong relasyon sa Diyos? We will not be saved by our activities, my brothers and sisters. Keep that in mind. We will not be saved by our activities. We will be saved by our relationship with God. Mahirap yung ang galing-galing mong kumanta, pero wala kang relasyon sa Diyos. Ang galing-galing mong maglinis ng simbahan, wala kang relasyon sa Diyos. O kaya ang ginagawa mo lang, umupo sa pews. Wala ka pa rin relasyon sa Diyos. Hindi po ba? Ano? Magandang itanong yun eh. Lumalim ba ang aking relasyon? Kaya nga, mahalagang kailan kayo tinatag upang sa kasalukuyan, mayroon kang binabalikan, tumatanaw ka. Huwag ikagagalit ng mga mag-asawa. Ano po? Kasi pag tinatanong kailan kayo kinasal, kinakalimutan ninyo. Maraming nakakalimutan yung kasal. Bakit? Basta kinasal kami, Father. Oo nga. Kailan? Basta. Sigurado ko bang nakasal kayo? Oo, may pari. Malay ko. Di ba, no? Tunay ba yung pari? Di po ba, no? Kailan nga? Saang simbahan? Di ba? Yung mga babae, memoryado nila, no? Bakit yung mga lalaki hindi? Di ba? You need to remember when, so that you can always look back and ask the question, what have I become? What have I become? Ang paano ka tanong, what have I become, is from the beginning to the present. If you do not know your beginning, paano mo susukatin ang iyong becoming? How many years? How many years? My dear friends, my brothers and sisters, it is important that you always look back. You always look back. We celebrate birthdays not to count the years of our lives, but hopefully we're able to look back, what have I become? Ano nang nangyari sa akin? Ako ba'y naging masaya? Nagpapasalamat ba ako? Di ba? The first 40 years of our life is what we call the sunrise of life. The first 40 years, the sunlight. 41 and above is already the sunset. Sunrise, pag sinabi sunrise, patayo ka pa lang, di ba ba, no? Patayo. Pag 41 and above, pahiga ka na uli. Sunset na yan, sunset. Kahit naman sa mukha lang, halata naman kung sino mga nasa sunrise, sunset, di po ba? No? Di ba? Kaya pag ikaw ay nasa sunset na, magpakabait ka na. Malapit ka na eh, di ba? Mahirap yung sunset ka na, sungit mo pa rin, di po ba? No? Yung mga misis.
Mahirap sa inyo, mga ano kayo eh. Ah, magagaling kayo sa mining business, di ba? Ano? Mining business, hindi yung it is always mine. Ha? Ano yung mining business ng mga misis? Yung hukay ng mga kahapon, di ba? Ano? Mga misis, hukay ng kahapon. Nailibing na, hinukay uli. Ano pa? Akala ko ba pinatawad mo na ako? Oo, ba't hinukay mo uli? Di ba? Yung mga nasa mining business, di ba? Kasi bahagi ng kahapon. Ano sabi nila? Pag ikaw daw ay malungkot, nabubuhay ka sa iyong kahapon. Malungkot ka. Pero pag ikaw ay palaging takot, nabubuhay ka sa bukas. Hindi pa nangyayari, takot ka na. Di po ba, ano? Malay mo, di ka dumating sa bukas. Di ba? Dapat ngayon. Ngayon, maging masaya. Maging masaya. Di ba? Sabi nga sa akin, ano ba? Di ba masama yun, Father? Sinasabihan mo yung kaaway mo, mamamatay ka rin. Hindi. Bakit masama yun? Totoo naman yun. Masama yung sana mamatay ka. Di ba ba? Na magkaiba yung mamamatay ka rin at saka yung sana mamatay ka. Di ba? Lahat naman mamamatay. Kaya huwag kang magpapabaya. Ano pa? As St. Augustine have said, the moment you were born, you start dying. Keep that in mind. The moment you're born, you start dying. It's one way of saying, from God you came, to God you return. From God you came, to God you return. Nung binigyan ka ng buhay, yan ang regalo sa iyo. Anong ginawa mo sa buhay? Hari nawa, yan ang regalo mo sa Diyos. Our becoming. We celebrate the dedication of Lateran Basilica because we continue to express our gratitude. Patuloy tayong tumatanaw ng utang na loob. Kaya nga, nakukulitan man kayo, pag birthday ninyo, dapat ang pinagpapasalamatan ninyo ang inyong nanay. Every time we celebrate our birthdays, the first person we are supposed to be grateful is our mother. Because if you were not born, there's nothing to talk about. There's nothing to talk about. Father, galit ako sa nanay ko. Bakit ka galit? Kasi miserable ang buhay ko ngayon. Di kasalanan ng nanay mo yun. Pag miserable ka ngayon, kasalanan mo yun. Because the gift of your mother is to give you life. What you do with it is your own responsibility. Amen. Mahalagang merong kasimula para alam mong ano yung dapat tanawin ng utang na loob. Ano pa? Magbalik tanaw. Ano pa? Without a beginning, you can never answer the question, what have I become? And what others have become because of me. Second, remember who you are. Remember who you are. You were created for a purpose. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.